So yun, mga kababayan, no, magandang araw muli sa atin. Ito po si Kagila Vlog, no. Tayo ay magkaroon sa oras na ito ng kaunting pag-uusap tungkol sa pangyayari ngayon, no, sa ating mundo at sa ating bansa. So ano ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, mga kababayan, no? So ito lang mga paalala natin sa ating mga kababayan, no. Yun ang pangyayari nga diyan sa Myanmar, no, na malakas na lindol, no. So hindi natin nakalimutan yan mga kababayan. So para makapaghanda po tayo, no. Kahit sa kaunting ito lang ang video ko, no, na parang walang kwenta. So kahit paano makapaalala po tayo sa ating mga kababayan. So ito ay aral, no, sa mga tao sa buong mundo na pangyayari sa Myanmar, no, mga kababayan. So napakalakas na lindol kasi 4 na bansa apektado, no. At ito rin nga ngayon April 31 ba yun? April 1. Sorry po mga kababayan, no. April 1, kung inyong naalala yung Davao, no, biglang tumaas ang tubig at inabot na yung mga palaya, no. Biglang lumubog ang lupa ng Davao, no. Hindi natin alam kung anong pangyayari doon, no. Kung ang inyong nalalaman, no, na napabalita rin yun mga kababayan. So ipinapalala ko nga yung April 1, April 1 ay yung Davao, no, na biglang lumubog sa tubig, no, yung palaya, no, tumaas ang tubig na galing dagat. So ano ibig sabihin doon mga kababayan? So ibig sabihin hudyat, no, yung palala na may sakuna na darating, no. So nandiyan naman yan, nakasulat naman yan sa Bible mga kababayan. Yung pangyayari ngayon sa mundo natin ay hindi na pangkaraniwang, no. So mayroon talagang wakas, no, may hangganan talaga ang ating daigdig, ang ating mundong ito, no. So may katapusan. So ano ang ating gagawin diyan, no, mga kababayan? So yun nga paalala ko lagi, no. Mayroon man naman tayong so sa daming reliyon ngayon mga kababayan, marami ngayon na ang umaangkin na sila ay tunay na sa Diyos ang kanilang reliyon. So ang aking masasabi diyan, wala tayong inaapakan, no, kung sino reliyon. So ipaalala ko na lang diyan na manalangin tayo lagi, no, magbagong buhay, manalangin, no, at ipasa Diyos natin ang lahat ng mangyayari kaysa magtalo-talo tayo sa ating pananampalataya, no. Kasi ang mga tao iba-iba ang pananampalataya, maraming reliyon. So ang akin diyan, paalala ko lang, no, na lahat tayo ay sabi nga kumikilala sa Diyos. So ang Panginoon Diyos ang nakakaalam, no, kung ang sinong kanyang reliyon na ililigtas, no, yung nasa tamang reliyon. So sa daming reliyon kasi ayon sa Bible, isa lang ililigtas niya, no. So yun, mas maganda siguro mga kababayan na magsuri din tayo, no, lalo na ngayon ay naghuhudyat ng wakas ng daigdig. So magsuri tayo, hindi lang doon sa isang reliyon lamang, hindi kung katoliko ka lang. Magsuri tayo kasi kung kailangan yung kaligtasan mga kababayan, sa makatuwid magsuri kayo, no. Hindi lamang sa born again ka lang, sabadista ka lang, o Muslim ka lang, no. So sa dami reliyon, no, magsuri, lahat ng reliyon na yan, suriin natin. At mayroon tayong Bible, no. Titingnan natin mabuti ang tinuturo ba yung pastor na yan ay nasa tama. At magtanong tayo mga kababayan, hindi doon sa buka-buka lamang ng bibig, no. Sa paliwanag lamang ng bibig na wala sa talata sa Biblia yung kanilang paliwanag. Kumbaga, basahin natin mabuti. Ito ba yung talata na yan hinihingi ko, nasa Diyos talaga, paano? No, kasi mahirap ang laman ng Biblia. Nasa hiwaga yan mga kababayan. Hindi lang sa isang paliwanag ng pare o sino pastor diyan ay maunawaan mo. Kasi nakalihim yan nga sa hiwaga eh. 'Di ba? Sabi ng Bible, ang Bible nakalihim sa hiwaga yan. Hindi maunawaan, no, kung hindi mo bubuksan talaga yung pangunawa mo, pang-iisip mo. Kung hindi ka magsuri mabuti. So ngayon, yun nga ang paalala ko mga kababayan, dahil sa mundo natin ngayon tagilid na, no, isa lang ang tatakbuhan natin kundi ang kaligtasan.
So yung iba hindi sila nagsisikap na hanapin ang kaligtasan. So impyerno talaga ang punta niyan, no, mga kababayan. Yung hindi nagbabagong buhay, gumagawa pa rin ng masama sa kapwa, no, hindi pa rin nagbabago. Sabi nga, naglalasing pa rin dito, naglalasing doon, nag-a-addict pa rin dito, addict pa rin doon, no. At sumasamba na sa kayamanan, no, sa lupa. So yan ay wala nang hangganan yan, kundi sa impyerno ang punta niyan, mga kababayan, no. Kasi ayon sa Biblia, ang sumasamba na sa sanlibutan ay wala nang hangganan, no, kundi sa impyerno na ang punta. So sa panahon ngayon, mga kababayan, dapat ilapit natin ang ating puso sa Panginoon Diyos, no. Maka-Diyos tayo, mga kababayan, at hindi lang maka-Diyos, no, maging mabuting tao ka, maging mabait ka, no, magpakabuti ka, no. Kumbaga ay dati kang marites, no, so wag ka na magmarites, no. Kumbaga ay makakatulong ka na sa iyong kapwa, na kahit hindi ka na magmarites, hindi ka na maninira ng kapwa, okay na yun, no. So pasa Diyos natin ang lahat mga pangyayari, kasi ito na, hudyat na to, mga kababayan, na ibig sabihin ang ating Panginoong Jesucristo ay malapit na dumating, no. Malapit na dumating ang ating Panginoong Jesucristo upang hukuman ang sanlibutan, no, mga kababayan. Kung inyo nga nakikita, mga kababayan, mga pangyayari ngayon, nakapakasaklap na, no, sa pangyayari nga sa daigdig. Lalo na ngayon na ito nga no, kung inyong nalalaman, ito live na live, nag-live, no, mga kababayan. Kung inyong mapanood dito sa pinapawisan kasi yung ilong ko, mga kababayan, dahil medyo mainit yung bahay natin, no. Ito nga, mga kababayan, mga kababayan ko, panoorin nga natin to, no. Ito po live, mga kababayan, no, kasi to, China, no, pumasok na sa Taiwan, no. So nag-declare na yung China, no, na sakupin na nila yung teritoryo, no, na yung pasakop sa kanila. So 19 na pangdigma na warship ang kanilang dinideployed, no, mga kababayan, no. Yan, no, live yan, no, kababayan, no. Yan, kung nakita nyo yung pula na yan, no, live yan, at saka may mga comment, no, ayan, no. So yan ang pangyayari. KMT party, China is Taiwan's mother country, even if a rival government currently rules the mainland. Meanwhile, the Democratic Progressive Party, DPP, on the other hand, reflects Taiwanese nationalism. For DPP, China is an enemy country. Now, Chinese and Thai navies conducted a joint naval drill as part of the ongoing Blue Strike 2025 joint naval training in kababayan, no? South China's Guangdong province. Pero ihintaw na natin to, mga kababayan. So ngayon nga, ito nga live na ngayon, at ito nga pinag-aagawan yung Taiwan, no? Pinag-aagawan ng China. So ang China, mga kababayan, ngayon nagdeklara na, no, na agawin na nila yung bansang Taiwan. So mapanganib to, mga kababayan, no, mapanganib to. At ang madadamay dito, mga kababayan, yung Pilipinas, no. Madadamay tayo dito kasi ito, ang Taiwan, malapit lang po to sa ating bansa, mga kababayan, no, mga kapatid. So madadamay ito ang ating bansa, no. So hindi lang yan, dahil sa ang Taiwan, mayroon niyang tinatawag ng alay, no. May mga bansang kumakampi, no, kasi membro yan siya ng tawag no, ng Asia, no. Membro yan ang Taiwan, no, sa mga ibang mga bansa na kaya may kakampi, no, na tulad ng Japan, yan. So hindi sila magpapasakop sa China, kaya yan lalaban sila sa China. So ito ng China ngayon na nag-declare na sila, no, ng digmaan dito sa Taiwan. So ito nga yung pinakita natin na live ngayon, na nagkaroon na sila ng nagpasabog na, mga kababayan, hindi natin alam yan, no. So yun, narinig nyo, English naman yung sinasabi. So kung ninyo na naintindihan doon,
no, na yung China nag-declare na ng gera, no, nakipaggera na sa Taiwan, na nag-deploy na sila ng 19, no, na warship, no, ang mga jet fighter, no, na pangdigma. So ito nga, may dumating na mga alay nung mga Taiwan. So madadamay din ang Pilipinas dito, mga kababayan. So hindi tayo makaiwas, ang tayo mga Pilipino, hindi tayo makaiwas sa gira ng Taiwan. So madadamay din tayo, mga kababayan. So ang gawin diyan, maging handa rin tayo, no, kung ano mangyari, kasi wala naman tayong laban dahil sa pangyayari na ngayon, no, na ito ay ngayon sa araw na ito ay humuhudyat na ang gera, no. So ito nga, mga kababayan, pinapakita ko sa inyo, mga China ay yan na nga, no, mainit na sila ngayon, no, mga kababayan. Kahit nga yung Pilipinas, no, kasi binibintahan ng Amerika ng jet fighter ng Amerika. So pumapalag sila, no, bakit daw ay binibintahan tayo ng jet fighter at wag daw tayong bibili ng mga jet fighter. So para sa akin, bakit no pagbawalan tayo, kasi hindi naman tayo sakop ng China, no. Ang presidente natin iba naman tayo bansa, no, Pilipinas tayo. Bakit pinapakailaman tayo ng China na wag pinipigilan tayo na bumili ng pangdigma? So sa atin yan, mga kababayan, para maproteksyonan natin ang ating bansa, no, laban sa mananakop. So tama lang yun na si President Trump na nag-offer na siya sa Pilipinas na bintahan na ang Pilipinas ng pangdigma, no. So ito na nga, mga kababayan, no. So banatan na to ng China at saka Taiwan. So hindi makakaiwas din dito yung ating bansa. Kung inyong naalala, no, na yung si Brunner, yung sandatang lakas, yung sa atin ay nagpahayag na, no, nagpahayag na ng paghahanda ang bawat Pilipino at mga sundalo. So napakasaklap yun, mga kababayan, ang pangyayari, no. Na ito na nga. So ito rin, mga kababayan, may live din dito. Ito live din, oh. So ito naman nag-declare war din ang Iran, no. Kung inyo nakikita, live na live, no? Live na live, ayan, oh, nakita nyo, mga kababayan. Live na live, no. So ang Iran ay nag-declare na ng gera din, no, dahil sa ang kalaban nila ay Amerika dyan, no. Mga kababayan. So halos lahat ng bansa ngayon, no, mga kababayan, ay nag-declare na ng gera. Israel, Iran, Amerika, Russia, no, ang Russia at saka yung Ukraine, yan ay banatan talaga yan sila, no. Tagal na yung banatan nila, no, mga kababayan, at wala nang tigil, no. Ito na nga, mga kababayan, no, live na live, oh, kung inyong nakikita, ayan, oh, live pa, nagla-live pa, oh. Ibig sabihin ngayon yan, undawi pa yan, mga kababayan, no. So panoorin natin kung ano nangyari dyan. Iran yan. Ayan, oh, live na live, oh. Kung inyo may mga comment pa, oh. Sa ano yan, sa ibang bansa yan na newscaster, oh. Wow. Three attacks on U.S. warships in the last 48 hours. Despite relentless American airstrikes, the Iran-backed group refuses to back down. And now, U.S. President Donald Trump is raising the stakes, warning Iran of dire consequences if the attacks continue. Our next report telling you more about the new warfare between the Houthis and the United States of America. Yan na. Live, ayan na, matinding bakbakan, ha, mga kababayan, di ba? Kung yung naririnig. Sus. Ayan na, mga missile, ayan na, lumilipad, no, mga kababayan, no. So mapanganib na ang mundo natin ngayon, no. Tatakbo talaga sa World War III kasi ayan na, ang Iran sa Amerika nagbanata na, ayan, nagbanata na sila, mga kababayan, no.
Kasi nagpahayag si Trump yung makailan lang, nagpahayag na yung si Presidente Trump na durugan niya yung Iran, no? Dahil sa rebelding bansa yung ang Iran kasi mga kababayan, humahawak yan sila ng mga grupo tulad ng Houthi, no? O yan na. Yan o, mga mamamayan o, mga kabayan o. Oh, di ba? Yan si Trump o. Nagpadala si Presidente Trump ng mga warship talaga, ng pangdigma talaga doon at sa mga military na sa Iran. No, mga sundalo. O yan na, no? So, This is also not an endless ano? offensive. This is not Live yan, kababayan ha. regime change in the Middle East. This is about putting American interests Yan o. first. Tagapagsalita si ano. Yun na. So, anong makikita natin dito mga kababayan? Anong aral ating mapupulot dito? No? So, ito nga. Dahil ang masama ng mundo natin, napakasama na. Talagang pabagsak na mga kababayan. So, wala na tayong ibang lulusutan dito mga kababayan, no? Mga kapatid. Kung hindi, pananampalataya sa Diyos talaga. No? Magbagong buhay ang paalala ko lang mga kababayan, habang may panahon pa tayo, magbagong buhay tayo, no? Sa Diyos tayo mga kababayan. Huwag natin hangarin yung kayamanan sa lupa mga kababayan. Hindi nyo na yan madala, no? Kasi ang mundo natin pabagsak na eh, no? Padigma na to mga kababayan. Kunting panahon na lang to sa mundo natin. Hindi na yung mga anak nga natin, siguro natin, hindi ko na masasabi, no? Makatapos pa pag-aaral to, no? Kasi wala na talaga. Kung inyong nakikita mga kababayan, halos buong mundo na. Gira dito, gira doon, no? Kung inyong nakikita, no? Lalo na ngayon si Presidente Trump ang presidente. Ano yan? Talagang ano yan? Mainit sa digmaan yan si Presidente Trump, no? Talagang ano talaga yan? Oh, kilala niyo naman si Presidente Trump eh, no? Pagdating sa ganyan, no? Talagang matapang yan, no? Walang ano yan, inuurungan. So, yun nga. So, lalala ang gira na to mga kababayan. Talagang digmaan na to, lalala. Lalala talaga yan. Mas matindi. Oo, yun. Lalala talaga. Ayun, sabi ko, yung World War 3, nandyan na yan, palapit na yan. Nandyan na, nagsisimula na yan. Kaso lang, tayo dito hindi pa tayo apektado, kaya parang tahimik pa lang tayo dito sa Pilipinas. Pero kung nakita nyo sa ibang bansa, dami ng patay. Lalo na sa mga Muslim country, no? Mga Muslim country, sa napakaraming patay na mga kababayan. Talagang bandol-bandol ang mga patay sa Muslim country, no? Tulad nung binira ng Israel, di ba? Yung Gaza, sa daming patay na diyan mga kababayan. Israel, sumama na rin. Sabi niya, no? Bale, so Israel at saka Amerika, nagsanib persa sila para durugin nila yung Iran. So yun na nga mga kababayan. Napaka ano na yung mundo natin ngayon, no? Napaka panganib na, no? Panganib na yung mundo natin. Yun na nga mga kababayan, ito na nga oh. Yung yan, nakita yan yung ang Iran. Ano ng Iran at saka si Putin nandiyan, no? Saka si Trump. Live din yan mga kababayan, no? So, nakakatakot yan mga kababayan talaga. Lalo na ngayon na palapit na sa ating bansa ang gira, no? Nandiyan na si Taiwan, no? Yung China. Talagang nag-declare na sila ng gira, no? Nag-declare na sila ng gira sa Taiwan. Agawin na nila. So, yan na mga kababayan. So, yun nga ang sinasabi ko na, no? Ayan na, Taiwan, no? Taiwan. Wala na mga kababayan. Talagang ano na to. Talagang mapanganib na yung mundo natin, no? Yung mga sa anak natin, hindi na makatapos to sa pag-aaral, sa tingin ko lang, no? Hindi man tayo manghula, pero nakikita na natin yung matinding mangyayari kasi. Nakikita na natin, nandiyan na eh, no?
Ayan o, mga nuclear weapon na talagang pangdurog na yan, mga kababayan. So, yun na nga. Yun na nga mga kababayan. Talagang wala na tayong ano nito. Diba? Matindi na. Pang global na, no? Sabi nung ano. So, yun nga mga kababayan, no? Yung ating pinag-usapan, no? Tungkol sa pangyayari ngayon sa buong mundo. Hindi lang dito sa ating bansa, kundi buong mundo na to. So, World War III, no? Talagang nandyan na, no? So, hindi pa lang tayo, kampante pa lang tayo dati sa Pilipinas kasi hindi pa tayo nakaranas. Sabi ko nga, hindi pa tayo nakaranas. Kung inyong nakikita sa social media sa ibang bansa, dami ng patay talaga, no? Mga putol-putol ng katawan, mga tinamaan ng mga kanyon, no? Kung inyong nakikita lang sa Muslim country, no? Nandiyo doon, matindi ang gutom nila, yung mga mamamayan nila, talagang mga kaldero at saka plato, planggana, talagang sinasombrero na nila, no? Dahil dinudumog na nila yung namimigay ng mga pagkain, no? Dahil sa sobrang gutom na. Pero dito sa atin, kampante pa tayo kasi wala pa sa atin yung ganyan, no? Awa ng Diyos ay wala dito sa atin pa. So, yung nga sinabi ko, dapat ay lagi tayong manalangin, no? Na sana ang gera na yan ay doon lang sa ibang bansa at na hindi makarating sa ating, no, mga kababayan. Pero dito din sa ating bansa magulo din, no? Dahil sa politiko, no? Dahil sa politiko nagkagulo din, no? Sana may parating din ako dahil sa ang Pangulong Marcos ay pumunta doon sa Netherlands upang nakipag-usap kay Pangulong Duterte. So magandang magandang pangitain yan dahil sa ang Pangulong Marcos mismo siya na mismo doon na pumunta kay Pangulong Duterte para makipag-usap, no, mga kababayan, mga kapatid. So yan ang hinahangad natin, no, mga kapatid, no, mga kababayan, na magkaisa na sila. Magkaisa na, wag na mag-away-away, no. Yan lang para sa akin, no, bilang vlogger, no. Ay pinapanawagan ko rin kay Pangulong Marcos na tama yung ginawa mo, Pangulong Marcos, no, na pumunta ka doon kay dating Pangulong Duterte, kinumusta siya. At sana matapos na yung gulo na yan, ang gusot na yan, at makauwi na yung dating Pangulong Duterte at dito sa kanyang bansa, no. Kung talagang mayroon siyang problema sa kaso, no, dito na lang yung sinasabi ko nga, yung ICC, dito na lang. So mayroon tayong batas dito, no. Dito na lang muna. Pauwiin muna yung Pangulong Duterte para walang gulo kasi siyempre yung mga kakampi ng Pangulong Duterte, no, talagang nag-aalsa. Kung yung nakikita naman, kawawa nga ang Pangulong Marcos, no, nung siya ay pumunta doon, no, iwan ko saan lugar yun, sa Kabisaya, no, nakipagkamay siya sa mga tao. Ngunit ang nakita natin doon ay nasaktan siya, no, kasi pinilipit yung kamay niya, mga kababayan. So ang mga tao galit kay Pangulong Marcos, pero wag naman ng ganun, mga kababayan, kasi presidente yan. Kahit nakita natin yung sa kanya kung anong mang pinapatakbo niya ngayon, so tao yan, nagkakamali, nagkakasala, no. Sa akin lang, wag naman natin bastusin yung tao. So wag naman ganun, no, nabalian natin ng kamay, bastusin natin. Hayaan lang natin, mga kababayan, hanggang total nandiyan sa pwesto niya ngayon. So hayaan na lang natin na tapusin niya yung termino niya, no. So yun lang. Ang payo ko lang sa mga politiko, wag na kayo mag-away-away. Para sa ating bansa, magkaisa na kayo. Para ang bansa natin maayos, maganda, no. Kasi nandito na nga, umudyat na nga yung ibang bansa na gera, no. Magulo na nga ibang bansa, no. At papunta na dito sa atin. Kayo naman nag-aaway. So dapat magkaisa kayo para makapag-isip kayo kung anong dapat gawin para idipinsahan natin ang ating bansa, no. Dipinsahan natin ang ating soberanya, no. Mga politiko na nasa gobyerno ngayon, no. Yun ang sinasabi ko na paalala. Ako wala akong kinakampihan, no, sa presidente, no, kay Pangulong Duterte man o kay Pangulong Marcos man. Sa dalawa ako wala akong kinakampihan, no.
So ang aking ito payo ko lang sa Pangulong Marcos, no, at saka kay Pangulong Duterte din, na wag na kayo mag-away-away, no. Kung may mga nakita mo kayo negatibo, na ganito ganyan, ayusin na lang 'yan. Total nandiyan na 'yan, no. Ayusin na lang. Wag na kayo mag-away-away mga nasa gobyerno, no, para maayos ang bansa natin, no. Ako nanawagan bilang vlogger din. So wala akong kinakampihan, no. So, ang pinapanawagan ko lang ngayon na sana ang ating gobyerno magkaisa, magkasama-sama, magsama-sama ng maayos, magtulungan para sa ating bansa. Kasi papunta na talaga yung bansa natin sa kahirapan, no? Ito na nga, may hudyat pa nga yung Big One. 'Di ba? Nung hudyat na yung Big One kasi sabi nga ng PBOX, hinog na yung pork, no? So dapat ay ang gobyerno natin ay yan ang pag-isipan nila, paghandaan, no, yung malakas na lindol na yan, o ano pang mangyayari diyan, no? Hindi lang lindol, no, kung ano pang mangyayari sa ating bansa, kasi ito na nga yung katabi nating bansa magulo, no, yung China magulo yan. So dapat maging yan ang pag-isipan natin, na tayong mga Pilipino magkaisa tayong Pilipino, hindi tayo mag-away-away, no, magkaisa tayo mga kababayan. Para sa ating bansa, magkaisa tayo para proteksyonan natin yung bansa natin. So lang yung masasabi ko dyan, mga kababayan. So yun nga, pinakita ko na sa matinding pangyayari ngayon sa buong mundo at sa paligid natin, humuhudyat na yung gera, no, yung Taiwan at saka yung China, no, na talagang nag-anuhan na sila, no, mga kababayan. So total mayroon naman kayong mga cellphone, manood na lang kayo sa mga balita dyan, no, mga kababayan. So sa akin, ito ay kaliwang ko lang, na kaya nga gumawa ako ng vlog. Wala akong aapakan dito, no, wala akong kinakampihan, kundi para sa lahat ito, mga kapatid, mga kababayan. Yun nga ang paalala ko lagi, dapat hanapin natin talaga yung nasa Diyos na pananampalataya, no, kasi sa daming reliyon ngayon. So ang sabi nga sa Bible, isa lang ang ililigtas ng ating Panginoon Diyos. Isa lang reliyon, isang reliyon lang. Hindi lahat, no? Isa lang. So yun nga, sana magsuri kayo, no? Huwag niyong isnabin, no, yung mga, lalo na number 1 na yung Iglesia ni Cristo. Pag mayroong nag-ano sa inyo, mga kabayan, ay tanggapin nyo at basahin nyo yung kanilang pasugo, no. At kung nangailangan talaga kayo ng kaligtasan, magsuri talaga kayo. Pero kung yung mayroon diyan na hindi nangailangan ng kaligtasan, nasa inyo yan, no. So sa inyo yan, wala tayong diyan. Wala akong diyan sa inyo. So ito ay sa akin, para sa akin lang ito, yung payo ko, yun nga, hanapin nga natin yung kaligtasan. So manalangin tayo lagi, mga kapatid, mga kababayan, na maayos ang ating bansa, ang ating gobyerno ay magsasama na ng maayos at mapayapa. So good luck, no, sa ating gobyerno ngayon, na sana ay mag-ayos na sila, no, kasi nakikita na natin na medyo nag-aayos na sila, si Sarah, no, si Vice Sara, na nagpaliwanag na siya na yun nga, nagpapasalamat sa kay Bongbong Marcos, kay Presidente Marcos, na yun nga. So sana mag-ayos na kayo, no, Vice Sara at Presidente Marcos, dating Pangulong Duterte. So para sa bansa natin to, ayusin na lang natin, no. So yung tungkol kay Pangulong Duterte, ICC, so dito na lang sa bansa natin. Yun ang ko diyan, no. Dito na lang ayusin yan sa bansa natin, no. Tulungan na lang natin si Pangulong Duterte na makauwi, kasi matanda na yan, no, matanda na yung tao. So wag na natin siya ipitin doon sa ICC. Dito na lang. Kasi konting panahon na lang yan sa mundo ang buhay niya. Kita niyo naman, mahina nga lumakad, Di ba kayo naawa, di ba? Di kayo naawa kay Pangulong Duterte dahil matanda na. So lahat tayo ganun, no? Pero sa ating para sa ating kabubuti sa ating bansa, magkaisa na ang nasa gobyerno. Wag na mag-away-away. So yun lang. Good luck sa inyo.